Okay, good morning po sa ating lahat. At basahin po natin yung Psalms 31, verse 21 hanggang po sa verse 24. Ito po yung ating text ngayong umaga. Ready now, read. Blessed be the Lord, for he hath showed me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Nevertheless, thou heardest the voice of my supplication when I cried unto thee. O love the Lord, all ye saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewarded the proud doer. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Sabi ng verse 24, Be of a good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang umagang ito sa aming pag-aaral. Nawa ay maging blessing sa amin ang mga salita mo na siyang may pahayag. Pagpalain niyo po ang aming spiritual na pamumuhay at nawa dakilang Diyos kayo pong siyang magpala at maitaas. In Jesus' name, Amen and Amen. At yung ating pag-aaralan ngayong umaga, gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, are you living in depression? Tayo ba ay nabubuhay sa kalungkutan? Ayan. At nung nakaraan, nung Miyerkules, merong isang anak ng popular na tao, si Kuya Kim, Atienza. Yung kanyang anak ay nagpakamatay. Kung nabalitaan nyo po yan, dinilit niya yung kanyang sariling buhay. Kaya huwag kayo mag-delete ng sariling buhay. Kahit anong mga problema na kinakaharap ay wag na wag kayong magpapakamatay. At minsan may mga problema na hindi ho natin kaya. Pero hindi po solusyon ang pagpapakamatay, mga kapatid. Lagi nating tandaan, sa panahon tayo na mayroong mabigat na problema, hindi po solusyon ang pagpapakamatay. Ngayong umaga, pag-aaralan po natin itong depression. Ang depression, it has become one of the greatest battles of our generation. Ito ay isa sa mga matinding laban ng buhay sa ating henerasyon, mga kapatid. So many live in silent pain, burdened by guilt. We are burdened by fear. We are burdened by rejection or hopelessness. Yung tinatawag natin kawalan ng pag-asa. Even believers, kahit ang mga mananampalataya, are not exempt from emotional valleys. Ito po kasi yung panahon na parang sinasabi ng kaaway sa iyo na wala ka ng pag-asa, wala ka ng marating sa buhay, ikaw ay dapat magpakamatay na lang, parang ganun, mga kapatid, Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng comfort, nagbigay po sa atin ng kaaliwan, nagbigay sa atin ng comfort, nagbigay sa atin ng clarity, nagbigay sa atin ng linaw, and courage, nagbigay sa atin ng lakas. Yung salita ng Diyos. However, confusion, mga kapatid, arises when people look for deliverance in the wrong program. Gagaya po ng Israel. Israel sought peace through circumstances, but today, under the dispensation of grace, makikita po natin, our peace is spiritual and positional in Christ, not circumstantial. Ang depression, mga kapatid, ay spiritual battle po yan. Makinig kayo, mga young people, Lalo yung mga hindi lamang tinatamaan dito ay yung mga middle ages.
Kasi yung nagpakamatay ay bata pa, matalino, mayaman. Sabihin nating hindi naman financial ang kailangan dahil meron naman sila, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng pera, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Hindi lahat ng pera ay nagbibigay ng solusyon sa buhay. Tandaan po natin. So ngayong umaga ay gusto po natin makita itong depression. Ano po? The causes of depression. Ano ba yung sanhi o dahilan ng depression? Gusto natin makita ito kasi ngayon lamang po ako nagtatapik ng mga ganito. Kaya nung nakita ko po ito, mga kapatid, na may mga ganong mga kabataan, actually sa mga cases, may mga narinig ako noong mga araw dito sa atin, yung merong nag-exam dyan sa sentro ng nursing. Hindi pumasa, nagbigti. Naglibing ako doon sa yung sementeryo ng Nangalisan. Tinanong ko kung anong case, kung bakit ang bata-bata, ang gandang babae, nagpakamatay. Yung last dito sa Andarayan North sa high school. Malapit lang yata doon sa school nila Marley. Tapat lang, mga batid, nagbigti. Ano kaya ang dahilan ng maraming pagpapakamatay? Ang isang sanhi ng pagpapakamatay ay depression. When flesh dominates the faith, kapag nangibabaw ang laman sa pananampalataya, kaya huwag niyong hayaan na yung flesh, itong laman na ito ay mangingibabaw sa pananampalataya natin. Dapat ang pananampalataya ang siyang mangingibabaw sa buhay po natin. Ibig sabihin, meron kang Diyos. Mayroon kang pag-asa. Ikaw ay nabubuhay na kasama mo ang Panginoon. Hindi ka unbeliever, mga kapatid. Mga sanhi ng depresyon, doon sa Romans chapter 7, verse 24 to 25. Tignan ko po natin yan. Romans chapter 7, verse 24 and 25. Ready now, read. O wretched man, what I am. Who shall deliver me from the body of this death? Abang tao ako, kaawa-awang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Si Pablo, ang iniisip niya, yung kalagayan niya kung saan papunta yung kanyang kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito. Hindi ba problema yon? Akala mo lang siguro yung kumakain ka araw-araw. Isipin mo rin kung saan papunta ang kaluluwa mo balang araw pag ikay mamatay. Ang sabi nila, tumanggap ka para pupunta ka ng langit. Pero hindi ho yun, yung pagtanggap natin ang magliligtas sa atin, kundi si Kristo na siyang namatay sa krus, sa practical na buhay, dapat natin siyang sampalatayanan. Dapat nating sampalatayan ang ebanghelyo na kanyang ginawa, sabi ng Biblia, He died, He was buried, and the third day, He rose again. Kaya sabi ni Pablo, O wretched man, what that I am, who shall deliver me from the body of this death? Verse 25, ready now, read. I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya nagpapasalamat siya. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay, nagbigay siya ng buhay para ikaw at ako ay tubusin sa lahat ng pagkakasala upang bayaran yung ating kasalanan, upang ikaw at ako ay magkaroon ng dakilang pag-asa. Kaya may pag-asa, mga kapatid. Sa lahat ng mga problema, ang number one na problema natin, kasalanan. Hindi yung wala kang kinakain.
Pero salamat sa Diyos. Diyos po ang naging paraan. Si Kristo naging paraan para tayo ay maligtas. Pwedeng maging depression kasi sa tao yung kawalan ng pag-asa. Galatians 5:17, mga batid. Galatians chapter 5, verse 17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Sa Tagalog, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Ibig sabihin po nito, dalawa ang pagkatao ng tao. Yung lumang pagkatao at saka yung kanyang bagong pagkatao. Ibig sabihin, yung lumang pagkatao mo, yung buhay dati nung hindi ka pa Kristiyano, nandyan pa yan. So, ibig sabihin yan, kalaban mo mismo ay ang iyong sarili. Bakit? Kasi yung lumang pagkatao niya, gusto niya kasalanan. Yung bagong pagkatao niya, gusto niya sa espiritu. Gusto niya yung sa Diyos. Itong lumang pagkatao mo, gusto niya yung laman, yung gawain ng laman, yung masamang bagay. Kaya sabi ni Pablo, these are contrary the one to the other. Kaya yung buhay natin minsan, naghihilaan yan. Kung minsan ayaw niyang sumamba, sabi ng laban, huwag ka munang sumamba. Baka lalagpas ka sa langit. Baka lalagpas ka sa third heaven. Oh. Sabi ng laman, huwag ka muna kasi marami kang utang, marami kang babayaran, marami kang lalabhan, marami kang gagawin. Oh, may bisita ka pa mamaya, kapag hindi ka pa nakapagluto, magagalit ang asawa mo. O edi wow. O ikaw naman, na nasa spiritual, bumigay ka naman, kinampihan mo naman yung dating Di ba kadalasan ganun, mga kapatid? Kaya minsan ay nangingibabaw ang laman, nangingibabaw ang lumang pagkatao. Kaya sabi ng Biblia, they are contrary one to another. Ito ay laban sa bawat isa. That ye cannot do the things that ye would. Ito yung dahilan kung bakit hindi mo gawin ang bagay na iyong gugustuhin. Okay, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Everybody read, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, na siyang gumigiba ng mga maling haka, ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Maraming mga bagay kasi ang bumibihag sa atin. Mga kasalanan na siyang dala-dala natin. Mga kasalanan na siyang bit-bit po natin, na siyang nagpapahina sa atin. Huwag kang maglalagay doon sa mga bagay na nagpapahina sa iyo, kundi bagay na nagpapalakas sa iyo espiritual. Ano ba yung mga bagay na nagpapalakas sa iyo espiritual? Ano ba yung bagay na nagpapalakas sa iyo sa pananampalataya? Yung panalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, yung worship service natin, yung prayer meeting natin, lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, ay huwag po nating bitawan sapagkat araw-araw nagcha-charge po tayo spiritually dyan para ikaw ay mapalakas, para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay mapatatag sa pananampalataya. Bakit? Kasi maraming problema ang inaano natin araw-araw, nilalakaran natin araw-araw. Sinong walang problema? Lahat tayo lumalakan sa problema. Pero bakit kayo matibay? Dahil sa pananampalataya. Subukan nyo wag mag-attend.
Magkakaroon kayo ng discouragement. Magkakaroon kayo ng depression. Magkakaroon kayo ng, ano yon? Yung bagay, magdi-disappear kayo dito mga kapatid. Mararapture kayo ng walang kamalay-malay. Di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit nanghihina. Ito ang dahilan. So, depression often begins when we let the flesh overpower our faith. Tandaan natin, kung yung sarili mo ang dahilan na ikaw ay lalayo sa pananampalataya, ma-overpower niya yung ating pananampalataya. So, ang problema, the problem is not external persecution. Tandaan nyo to, the problem is not external persecution, but internal discouragement. Ang kalaban, wala na sa labas. Nasa loob na. Nasa iyo na. Kuminsan ang battle, ang kalaban, utak mo. Dalawang pagpipilian mo, o hindi. Okay. The causes of this depression. Number 1, the pressure of the flesh. Yung katawan nito, pine-pressure tayo minsan. Pinapakita niya yung mga bagay. Lalo na kung may mga problema tayong mabibigat. Kaya yung iba, kapag mahina ang emotional quotient mo at bumigay ka, ay kukuha yan ng alambre. O kukuha yan ng lubid. Ang ganda ng lubid mo kahapon, Brad. Bago-bago Pero yung lubid, yellow yata yun, bro, di ba? Bago. Ilang metro yun? Pwede mo nang gamitin yun, Brad, kapag nagka-problema ka kasi nawalan ka ng cellphone Kaya minsan, sabi ko, ang ganda ng lubid ni Brother Bit, parang totoo ito Ang ganda. Sana gamutin niya sa mabuti, wag naman sa masama. Pressure of the flesh. Yung panggigipit ng laman. Minsan talagang hindi minsan sa buhay natin, ay talagang nadadapa tayo sa kasalanan. Bakit? Nasa laman pa tayo Nasa pagkakasala tayo. May mga panahon talaga na nahuhulog tayo sa pagkakasala. Kahit nga si David, si Solomon. Sino pa? Samson, pinakamalakas na tao na yan. Kaya ang battle, ang spiritual battle minsan, ang kalaban natin yung lust. Yung fleshly desire, mga kapatid. Yung fleshly desire against faith. Kaya yung pressure of the flesh, nandyan po yan. Yung panggigipit ng laman, yung panggigipit ng lumang pagkatao po natin. Kaya sabi ng Romans chapter 7 verse 18. Romans chapter 7 verse 18. Tingnan po natin. Romans chapter 7 verse 18. Sabi po ng Bible, for I know that in me, sabi ni Pablo, that in me, sapagkat nalalaman ko na sa akin, that in me, that is in my flesh, amen, sa makatuwid ay sa aking laman, yung kanyang sarilang tinutukoy niya, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Sabagat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala, sabi niya. So, ibig sabihin, pati si Pablo, nag-i-struggle din siya sa buhay. Sinong walang struggle dito? Lahat tayo, maraming struggle. Sa financial pa lang, nag-i-struggle ka na. Di ba? Yung magtrabaho ka na gusto mong abutin yung gusto mong sahod, nag-i-struggle ka na Parang yung kinikita araw-araw, kulang. Kulang yung 1,000 sa isang araw. Lalo na kung 12 kayo sa pamilya.
Hmm. Mga kapatid, wala nang value ang pera ngayon. Kaya minsan ito yung mga bagay na siyang nag-aano sa atin. Nagpapahina, mga kapatid. Yung pressure of the flesh. There is no good thing. Sabi niya, for the will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Yung pressure of the flesh. Yung itinutulak ka ng laman na magkasala, na gawin mo ang isang bagay labag sa kalooban ng Diyos. Yung gawin mo ang isang bagay na labag sa pananampalataya, labag sa Diyos, labag sa pananampalataya, labag sa pamilya, labag sa pinansyal na pangangailangan. Tulad ng, ano tawag dito, yung mangdudugas ka na, ganon. Yung lokohin mo para magkaroon ka lang ng bagay na gusto mong naisin. Lahat yan, mga kapatid, ay pressure of the flesh. Yan ay panggigipit ng laman. Pero alalahanin natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos, na huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit anong hirap ng buhay. So failure feeds frustration. Kaya kahit ma-fail kayo, minsan ang failure, ang failure, diyan nagsisimula ang success. Huwag niyong gamitin, yung mga struggle natin, gamitin nating stepping stone para magtagumpay, mga kapatid. Sinong gumawa nito? Si Thomas Edison ba? Yung bulb. Pero bago nagawa yan, Thomas Edison ba? Correct me if I'm wrong. Sabi niya, bago nagawa yan, napailaw yan, 999 times muna ang failure bago nadiskubre ang ilaw, ang bulb. In-interview siya ng isang reporter. Sabi ng reporter, anong natutunan mo? Ang natutunan ko, merong 999 na hindi umiilaw. Eh di wow. Yung pang 1,000, yun ang perfect. Kaya hindi nabubuo ang 1,000 kung walang piso. Yun lang ang susi, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-give up. Sige lang. Tirahin mo lang. Hanggang sa maka-jackpot ka. O, hindi loto yan, ha? The pressure of the flesh. Number 2. Causes of depression. Number 2. Number 1, pressure of the flesh. Yung panggigipit ng laman. Number 2, the power of failure. Kung minsan yung iba na fail lang sa exam, pakamatay, bagbigti, maraming ganyan. Mag-exam, hindi, ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag ikaw ay na-fail, o hindi pumasa sa isang bagay, ibig sabihin nun, yung bagay na yan, hindi para sa'yo. Tandaan mo, hindi yan ang design ng Diyos sa'yo. Nakukuha nyo? Hindi yung magpakamatay kayo. Yung nag-fail ka, hindi po yan kahihiyan. Kahit ibuli ka ng ibuli dyan, mga kapatid, kahit siraan ka ng siraan, huwag kang mag-give up kasi ang sagot dyan, hindi para sa'yo yan, yung bagay na yan. Kaya minsan yung failure kasi, o yung kabiguan, kahit na kahit na hindi ka sinagot ng iniibig mo, ibig sabihin, hindi para sa'yo yan talaga. Di ba, Sir Weng? Oh. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung power of failure, huwag natin hayaan yung kapangyarihan ng kabiguan ang siyang magda-down sa atin. Mga kapatid. So failure feeds frustration. Sa Ephesians chapter 1 verse 7. Tingnan nga natin diyan. Ephesians chapter 1. Kasi yung mga tao hindi lamang pinansin, nagtampo na.
na-discouraged na, na-depressed na. Okay, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Sa simula pa lang ang tao may failure na. Mayroon na pong kabiguan. Bigo ang tao sa kanyang pagiging tao. Bakit? Nahulog siya sa pagkakasala. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para itama yung ating mga mali. Ano kanyang ginawa? Ephesians 1:7. In whom, sapagkat sa kaniya'y mayroon tayong ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So ang batas, law, condemn failure, grace restores through forgiveness. Kung ang batas ay kinokondem, hinahatulan ang pagiging failure mo dahil hindi ka nga pumasa, ang biyaya naman, nire-restore naman niya ito sa pamamagitan ng pagpapatawad. Power of failure. Kaya wag nating hayaan, mga kapatid, na kakainin tayo ng ating mga problema. Lilipas din yan. Sinong nakaranas ng maraming problema? Ng mabigat na problema? Gaano ka kilo yan? 18 tons ba yan para bumagsak ang bridge ng Pigatan? Alam nyo mga kapatid, yung mga problema na dinaanan natin, lumipas naman, di ba? Yes. Pero humihinga ka. Tama? Wala ka sa ospital. Yes. Amen? Blessing yun. Wala ka sa kulungan. Wala ka pa sa sementeryo. Wala pa yung ganun, yung in loving memory. At pangit pag in loving, pag memory ka na lang eh. Oh. Hindi ba blessing yan kahit may mga problema? Pero hindi ka naman nangangayayat. Hindi naman sabog ang mata mo. Nakakausap ka pa naman ng normal. Hindi ka pa naman tumatawa mag-isa. Hindi ba blessing yon? Ang mahirap kung tumatawa ka na mag-isa, nagva-vlog ka, at wala ka na sa sarili. Ang tawag dyan ay, you are already in the state of depression, hindi United States of America. Kaya mga kapatid ay maghinay-hinay ka lang sa buhay. Oo, lahat ng bagay may solusyon. Sabi nga ni, sino ba yun? Si Chinkitan? If you are a part of the problem, you are the part of solution. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Oh, magkano kayo doon mga kapatid? Kaya ang Diyos napakabuti. Okay. Causes of depression, pressure of the flesh. Amen? Di ba yung tao kapag may problema, nakagalit agad? Di ba ganon? Yes. Uy, kalma lang. Huwag kang magalit agad. Huwag kang damay ng tao, i-define mo yung problema mo. Kung paano mo lagyan ng solusyon. O, kapag na-flatang ka, huwag mong sipain ng gulong. Huwag ka may stress. Maghanap ka ng vulcanizing shop. O, di tapos. Di ba? Hindi kayong pray ng pray. Pray ka ng pray. Bahala na si Lord yan. Kasi nandyan naman yan. Dali mo sa vulcanizan. Dyan na nga yung answered prayer Mga kapatid. Pressure of the flesh. Power of failure. Hindi yan ang kakain sa'yo. Number 3. The pain of forgetfulness. Pinabayaan na yata ako ng mga magulang ko. Iniwan na yata ako. Nag-self-pity. Di ba? Hindi na yata ako sinusuportahan. Paborito kasi si ganito. Paborito kasi si ganyan. Di ba? Di ba may mga ganyan sa loob ng pamilya? Meron, wala? Meron. Mga kapatid, kaya kayo mga magulang, pantay lang ang pagtingin.
Walang black, walang white. Puro white na lang para mas maganda. Oh. The pain of forgetfulness. Ang sakit ng pagkalimot. Ano ba ang nakalimutan mo? Meron kang nakalimutan sa buhay kung bakit nasa panahon ka ng depresyon. Talagang yung parang magsalamin ka, takot ka na sa sarili mo. Nakakita ka ng ganun? Ako na ba ito? Mukha ko na ba ito? O, di ba? Dati ang ganda ng mukha ko ngayon na-lost na. Na-lost siyang. O, di ba, mga kapatid? Napabayaan yung sarili. 2 Corinthians 5:17, ano ba yung spiritual na bagay ng nakalimutan natin? Nasa 2 Corinthians 5:17. Hindi ka dapat dadapuan ng depression 2 Corinthians 5:17. Nakagaya ng paniniwala ng iba. Anong sabi? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Huwag mong kalimutan all things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan na ikaw pala ay binago na ng Panginoon. Na may Diyos na nagligtas sa iyo, nagbigay ng pag-asa sa iyo, nagbigay ng lahat ng katugunan sa mga problema. Mga kapatid, masakit na nakalimutan mo kung sino ka kay Kristo. Who are you in Christ? I am a son of God. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay papunta ng langit. Mga kapatid, kaya sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 17. Philippians chapter 4, verse 17, sabi po ng Biblia. Philippians 4:13, sorry. Ready now, read. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Ang source of power po natin, ang source of strength po natin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Doon po tayo mag-charge. Doon tayo mag-recharge, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya nating labanan ang problema, kaya nating labanan ng discouragement, kaya nating labanan ang depresyon, sabi po ng Biblia, para hindi ka mag-disappear. Huwag mong i-delete ang buhay mo, sayang. Marami ka pang mararating. Marami ka pang maaabot. Marami ka pang matutulungan. Normal na sa buhay ang hirap. Salamat sa Diyos. Ako ay lumaki sa hirap. Bakit? Kung ako may maghirap, wala na akong i-adjust. Pati mukha ko na maraming wrinkles, wala nang i-adjust dyan. Bakit? Sanay na ako eh. Sanay ako magutom. Sanay ako mabusog. O, huwag ka lang may patyo. Kaya kung yung mahirap, blessing na kayo pinanganak sa hirap. Mali yung sinasabi ng magulang na ayoko na maranasan mo ang hirap. Mas maganda maranasan niya yung hirap para kapag ikay ma-deadball, pag ikay mamatay, yung tinuturuan mo na bata na ganyan, marunong mag-survive. Huwag niyong i-baby-baby ang mga anak nyo. Kung kailangan natin silang disiplinahin ng tama, yung tamang pagdidisiplina, kailangan. Sabi ng Proverbs, rod of correction, hindi mo nang papatayin eh. O may pamalo na. Yung mga bata, ang yung mga bata na ngayon ang namamalo sa magulang. Hindi na yung magulang namamalo, di ba? O baliktad. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ganun tayo. Kaya ko ito sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ng Diyos. The pain of forgetfulness. Pangapat, causes of depression, pressure of the flesh, power of failure, the pain of forgetfulness. Pangapat, pressure of perfectionism. Sino may sakit dito na perfectionism? Gusto ko, pag ginawa mo yan, perfect ah.
Pag nag-exam ka, perfect yan ha. Pag gusto ko, kapag pinintura mo yan, perfect ah. Di ba? Perfect lahat. Walang mali. Bawal ang magkamali. Naku. Pag nakahanap ka ng ganyang tao, wala kang second chance dyan. Pag nakamali ka, out ka agad sa trabaho. Yung pressure of perfectionism. Alam nyo, huwag nyong abutin ang bagay na hindi nyo kaya. Huwag kang papantay sa kapitbahay mo na may helicopter. Uy, hindi ka anak ng kontraktor. Nung nangutang sa Bombay, ikaw din gusto mong mangutang sa Bombay. Kumuha ng rep, kumuha ka rin ng rep. Kahit wala kang pambayad. Kumbaga yung pataasan ba ng pamumuhay eh. Gusto niya lahat ng mga bagay meron sa kanya. Mga kapatid. Alam nyo ba, minsan, yan po ay pressure. Yan ay panggigipit sa buhay natin. Kaya, alam nyo ang maganda rito, nakatapat nito, contentment. Yung marunong kang makontento sa bagay. Kung kaya mo naman maglaba sa kamay, o di maglaba ka sa kamay. Libre ng manicure at saka pedicure. Pati paa. Kung kaya niya magpa-foot spa dun, maglaba ka. Gamitin mo ang paa mo, mafu-foot spa yan. Hindi ka na magbabayad. Mga batid. Kaya minsan yung perfectionism, makikita natin sa Galatians chapter 3 verse 3. Kaya yung nagpakamatay, sinasabi sa kanya, hindi ka maganda. Kaya yung tao, talagang kung pagdating sa kutis, lahat yata ng mga dapat niyang gamitin, ginagamit niya sa pang-beautification. Kasi maselan yung skin daw eh. Yung anak ni Kuya Kim, 'di ba? Mahilig 'yun sa pinanood ko yung mga ibang detalye kagabi hanggang alas 11, hindi ko nakatulog eh. Talagang may itsura naman, maganda naman yung anak. Oo, talagang kung pagdating naman sa katawan, dahil bata naman, talagang maingat kahit nga sa mga pagkain eh. Pero sinasabi kasi ang bully kasi sa kanya, pangit siya. Walang may gusto sa kanya. Gusto niya kapag pinuri siya ng tao, perfect siya. O yung sabi, uy, ang ganda mo naman, hindi ka pumapangit lagi. Parang ganun lagi yung kanyang tinatanggap. Di ba? Kaya minsan sa atin, ayaw niyang tumanggap ng bagay na mali sa katawan, sa buhay. Kaya nung binuli siya ng mga didilis, ayon kay Sangkay Janjan, yun, kumuha ng lubid. Hindi alambre lubid. Ayun. Litigation suicide ang inilabas ng US na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Galatians 3:3. Sa US sila nakatira sa LA. Are ye so foolish? Galatians 3:3. Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Ngayon nakapagsasagdal kayo sa laman. Verse 4, have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain. Verse 5, he therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by hearing of the faith? Alam nyo, trying to please God in the flesh, it brings failure and despair. Yung gusto natin purihin ang Diyos sa laman,
nagdadala daw ito ng failure and despair. Dapat kung magpuri tayo sa Diyos, true is through the Spirit, not in the flesh. Hindi yung pakitang tao na paglilingkod, sabi ni Pablo. Philippians 2:13. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting pakalooban. Kaya mahalaga, mga kapatid, sa buhay natin, na i-practice natin yung tinawag, yung kabanalan, yung pagiging godly. Hindi naman natin ma-practice ang perfectionism eh. Sa glorification na po yan, darating yung mga panahon. Panglima. Ano yung causes of depression? Pressure of the flesh, panggigipit ng laman. Number 2, power of failure, kapangyarihan ng kabiguan. Huwag kayong magpasakop dyan. Number 3, the pain of forgetfulness, sakit ng pagkalimot. Number 4, pressure of perfectionism, o ang pressure ng perfectionismo. Panglima, the pride of self-dependence. Ano ba yung Tagalog ng pride? Ang pride ng self-dependence. Ano ang ibig sabihin nito? Believe in yourself. Wala na yung believe in God. Dapat, sabi ng Biblia, hindi ka magtiwala sa sarili mo. Contrary nga yun, yung flesh and spirit eh. Kaya nga sabi ng ilan, kahit sarili mo, wag mong pwedeng pagkatiwalaan. Pwede kang itutulak ng sarili mo sa kapahamakan. The pride of self-dependence. Huwag tayong magdepende sa sarili natin. Bakit? Yung sarili natin, kulang ito, limitado ito, mahina ito. Kahit gaano pa kalakas itong katawan na ito, kahit pa gaano katalino yung katawan na ito, ibig sabihin, may kahinaan yan. Pwede yang bibigay, pwede yan magkasakit, tama? Pwede yan mahulog sa pagkakasala, pwede yan manghina, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili. Self-dependence. 2 Corinthians 3:5. 2 Corinthians 3:5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Ready now, read. Now that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is, yung kasapatan daw natin, hindi galing sa sarili. Hindi dahil sa karunungan mo, sa natapos mo na kurso. Sabi ng Biblia, ang kasapatan natin ay mula sa Diyos. Di sa kami ay sapat na sa aming sarili, sabi ni Pablo, upang isipin ng anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Yung sufficiency po natin ay mula o galing sa Panginoon. It does not origin on our self-dependence. Alam niyo ang isang pumapatay sa atin, sa tao, yung pride. Akala ng mga tao, kaya na nilang mabuhay mag-isa eh. Kaya yung mga ibang mga kabataan ay rebelde. Ang kanilang kaisipan. Sabi ni David sa Psalms 36, yung kanyang panalangin, Psalms 36 verse 11,
Sabi ni David, let not the foot of pride come against me. Bakit? Ang pride kasi patibong yan. Alam niyo yung patibong? Yung mga World War II noong araw, dahil wala silang ang Pilipino noon, dahil walang mga baril, ang ginagawa nila, naghuhukay sila ng malalim. Tapos nilalagyan nila yun ng mga kawayan na mayroong mga tusok-tusok, tapos lagyan yun ng cover, lagyan ng mga dahon-dahon. Kapag ang kaaway ay napadaan doon, kung ano mang klaseng patibong yun, na may mga tusok, may mga pana, may mga nahukay, doon na sila mamatay, mga kapatid. Kaya minsan ang pride, isang uri ito ng patibong sa buhay po natin na pwedeng magpabagsak. Alam mo yung pride, masyadong mayabang. Yan pala yun. Mapagmataas. Tama po, nanay. Thank you po. Mapagmataas, mapagkunwari. Ano pa yan? Mapagmataas. Meron pa bang word? So let not the foot of pride come against me, sabi ni David, and let not the hand of the wicked remove me. Proverbs 11, verse 2. When pride cometh, kung dumating kapalaluan o pagmamataas, then cometh shame, dumarating ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. But with the lowly is wisdom. Proverbs 16:18. Kita nyo na, Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Lalo na sa road rage, may nakalabang ka, in-overtaken ka, tas binubusinahan ka, di ba? Ang hirap patulan yun sa kalsada. Sa road rage, marami nang namamatay dyan. Mga motor. Nakipagkarera dahil sa pride. Sinasabing mahina yung motor mo dahil rusi lang. Ano nangyari? Pumantay ang paa sa kalsada. Kailan lang yung drag race dyan sa saan part ba yan? Sa Kapatan ba yon? Nadadanan nyo ba yun, Jo? Pinapa-investigahan yan, gabi-gabi. Talagang may mga nagda-drag race dyan. Para subukan yung bilis ng motor. Grabe. Sagad ng 180. Kahit hindi sasagarin eh. Kapalit ng buhay. Sinagad ang buhay. Sinagad yung motor, sinagad ang buhay. Sagad-sagaran na. Kaya minsan ang pride, ang kapaluluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Proverbs 29:23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Ang kapaluluan ng tao ay nagpapababa sa kanya, ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay nagtatamo ng karangalan. Pride of self-dependence. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pang-anim, the pessimism of unbelief. Alam mo, kapag binalot ka ng pride, binalot ka ng depression, ito daw ay isang pesimismo ng kawalan ng pananampalataya. Para bagang iniisip mo lang yung problema mo. Wala ka nang ibang nakikita sa buhay.
Pag tumingin ka sa salamin, problema. Pag tumingin ka sa dingding, problema. Kapag tumingin ka sa asawa mo, problema. Pag tumingin ka sa kapitbahay mo, problema. Pag tumingin ka sa anak mo, problema. Hindi ba ganun ang mga nakikita natin? Mismo ang sarili mo, kapag nagsalamin ka, problema. Lalo na kung ang lagi mong nakikita ay, mali. Madali lang pumuna ng mali. O kahit sino dito, maraming mali. Ang mukha pa lang, mali na eh. O ba't ganyan ang mukha mo? Wala ka bang pera? O, di ba? Pag sinabi mong pera, mag-iiba ang mood niyan. Tama, di ba? Lalo na kung may ayuda pa sa barangay. O. The pessimism of unbelief. Kaya minsan, hindi naiisip ng tao yung magtiwala sa Diyos eh. Para bagang ang isip niya ay malayo siya sa Panginoon. Kaya ang depression, mahirap kalabanan yan. Kasi part yan ng mental disorder. Yung case ni Eman, bipolar disorder. Meron yung panahon na active siya sa sports, talagang sagad. Pero meron yung time na, sabi niya mismo, kapag dumating yung problema sa kanya na parang wala na nagmamahal, wala nagkakalinga, lalo malayo ang mga magulang sa kanya, nandito sa Pilipinas eh. Siya mag-isa sa States. Lalo yun. Kaya mahirap yung mag-isa. Sabi nga, no man is an island. Kailangan natin ang bawat isa. Parang walis yan eh. Yung walis, hindi yan makawalis kung ting-ting lang, di ba, Auntie Pepay? Kailangan marami yan para masaya. Oh. Kung minsan, hindi ka makawalis kung putik, anong ginagawa mo? Ting-ting na lang, tinutusok mo na lang yung mga yung mga dahon. Pressing the pessimism of unbelief. Kaya minsan, kapag yung depression mo sinamahan ng unbelief, o yung kawalan ng pananampalataya, talo ka. Minsan, pwede ka namang sumaya na wala yung mga tao eh. Sabi naman kasama ko nung araw, di mag-isa na lang sa ministry yun. Wala nang ka-fellowship. Tawag sa amin, introvert. Ayaw makipag-usap. Ayaw makipag-fellowship. Ayaw makipag-communicate. Wala na daw gitara. Wala nang special number. Bakit? Doon ako masaya eh. Di naman silang nagpapasaya sa akin eh. Bakit? Alam natin, nasa tamang pananampalataya tayo. Yun ang nilalaban natin, mga kapatid. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya minsan, yung kawalan ng paniniwala, kawalan ng pananampalataya, ito ang isa sa nagpapahina po sa atin. Ang depression, kailangan nating, pwede po nating labanan. Pangpito. Hanggang dito muna tayo sa pangpito. The pressing of this present evil world. Ang pagmamadali o paghahabol sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Yung pakikiuso sa sanlibutan na ito, kung ano yung damit, kung ano yung buhok, kung ano yung pantalon, kung ano yung t-shirt, di ba lahat yan? Yung mga tatak, lahat yan may tatak. The pressing of this world. Yung pagmamadali ng sanlibutang ito, yung paghahabol. Huwag nating habulin yung uso ng sanlibutang ito na meron sa sanlibutan. Dapat pumanig tayo sa magandang bagay. Sa mga banal na bagay. Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 1:4. Galatians 1:4. Galatians chapter 1 verse 4, sabi po ng Biblia, read in our read, who gave himself for our sins, that he might
Deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. We are delivered. Tayo po iniligtas. Tayo iniligtas sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sa panahon natin ngayon, halos wala ka nang magkitang magandang balita. Meron pa ba? Ang magandang balita na lang yung salita ng Diyos. Wala na. Kabilaan na lang sa politika. Wala na. Yung mabuti, masama. Yung masama ay mabuti. Marami pa tayo mga bagay na dapat makita rito, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, merong magandang balita. Si Kristo, binigay niya kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Upang tayo maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kaya yung worldly system, it feeds anxiety and hopelessness. So we are delivered from this world system by our position in the body of Christ, not through reformation or religion. Kaya magalak tayo mga kapatid. Ang problema, panandalian lang yan. Hindi yan habang buhay. Bakit? Sapagkat si Kristo yung ating dakilang pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat si Kristo po yung ating dakilang pag-asa. Magandang umaga po.